OSEX TV. Nakalapit na ang mga estatwang mandirigma sa kanila, pero hanggang doon lang sila sa labas ng bughaw na apoy. Para bang mayroon silang hinihintay na maganap, at nakahanda silang umatake pag nangyari iyon. Isa-isa namang naglalaho ang mga bughaw na apoy, at nakita yun ng mga hunter at napamura na lang sila. Paano na ang gagawin nila? Kaliwat kanan ay dumarating pa ang iba pang mga estatwang mandirigma. Takot at tensyon ang nararamdaman ng mga hunter at si Sung Jinwoo, habang naririnig nila ang mga yabag ng paa ng iba pang mga dumarating na estatwang mandirigma. Nagtakip na lang ng mga mata si Miss Ju Hee dahil sa sobrang takot. Sinabihan ito ni Sung Jinwoo na buksan niya lang ang kanyang mga mata, at huwag niya iyon takpan. Gaya lang iyon sa isang laro na madalas nilang laruin noong bata pa sila. Lalo pa silang lalapit pag inalis mo ang paningin mo sa kanila. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa kanilang lahat na, huwag nilang alisin ang paningin nila sa mga estatwa. Nabigla naman si Mr. Kim dahil lumapit ng isang hakbang ang mga estatwang mandirigma, nang maglaho ang isang bughaw na apoy. Dahil sa lakas ng mga yabag na iyon, ay hindi nakatiis ang isang hunter sa kanyang takot. Tumakbo ito palabas sa bilog na altar na kanilang kinaroroonan, at nagsisisigaw sa takot. Pinigilan ito ni Sung Jinwoo at ni Mr. Kim, pero kahit lumingon man lang ay hindi noon ginawa. Pag-alis ng hunter na iyon sa bilog na altar, ay naglaho naman ang isang pulang apoy na naandoon. Kasabay ng paglaho ng pulang apoy, ay sumara naman ng bahagya ang pintuan. Tuloy-tuloy namang nakalabas ang hunter na iyon na kanina ay nagsisisigaw sa takot, nang walang aberyang nangyari sa kanya. Nagulat naman si Mr. Kim at Mr. Song sa nakita nilang iyon. Tinanong nila si Sung Jinwoo, na posible ba iyon na mangyari. Buhay pa rin yung hunter na iyon at nakalabas na. Nagsara ng bahagya yung pintuan, tapos nakadaan pa yung hunter na iyon doon. Sunod-sunod na tanong nila kay Sung Jinwoo, na iniisip naman ito kung ano na naman ba ang nangyayari. Naglalaho isa-isa ang mga bughaw na apoy, makalipas ang 1 minuto. Ang pulang apoy naman ay lumitaw, nakabase sa kung ilan ang tao na nasa altar. Nababawasan naman agad iyon, kapag may umalis doon. Ang unang kautusan ay sambahin ang Panginoon, ang pangalawa ay purihin ang Panginoon. Kahit papaano ay hindi ganun kagulo ang pagkakasunod-sunod noon. Mabuti ay hindi naging palaisipan gaya ng tanong ng Sphinx sa Egypt, na kapag mali ang sagot ay kamatayan agad ang parusa. Ang pagbukas ng pintuan ay isa lamang patibong. Huwad na pag-asa. Nagbukas ang pintong iyon, nang lumabas ang mga pulang apoy. Nagsasara naman iyon ng bahagya kapag nababawasan ang mga pulang apoy. Tuluyang magsasara ang pintuang iyon kapag nawala na ang lahat ng pulang apoy. Patunayan ang iyong pananampalataya, pero haharapin mo muna ang takot at panganib. Na may kasamang magandang panglilinlang. Kailangan mo lagi na manalig. Humingi naman ng pasensya kay Sung Jinwoo, ang isang hunter na tumutulong sa kanya na makatayo. Dahil kanina pa rin pala ito nagpipigil ng kanyang takot. Sinabi pa niya kay Sung Jinwoo, na hindi na rin niya kaya makatagal sa ganoong sitwasyon. Binitawan niya si Sung Jinwoo, at mabilis na umalis sa loob ng altar. Dahilan para matumba si Sung Jinwoo at napasandal sa bilog na altar. Pinigilan naman ito ni Sung Jinwoo, pero hindi rin ito lumingon gaya ng naunang umalis at diretsyo ngang nakalabas ng pintuan. Bakas naman sa mukha ni Sung Jinwoo, ang pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Nagsara ulit ng bahagya ang pintuan at tuluyan nang ang nakalabas, ang hunter na iyon sa pintuan at nakaalis na din. Nagulat at natakot naman sila Mr. Kim, Miss Ju Hee at Mr. Song sa kanilang nakita. Muli kasing nagsara ng bahagya ang pintuan, at ligtas namang nakaalis ang hunter na iyon. Nabawasan naman ulit ng isa ang pulang apoy, dahilan upang makalapit ng kaunti pa ang mga estatwang mandirigma na iyon, na nakapalibot sa kanila. Mariin namang sinabi ni Sung Jinwoo sa kanila na, huwag silang gagalaw. Wala na dapat pang umalis sa kanila.
Dahil kaunti na lang sila para tignan pa ang mga estatwang mandirigma upang hindi makalapit ang mga iyon. Pag nabawasan pa sila ay iyon na ang kanilang katapusan. Gusto naman hingiin ni Mr. Song ang paliwanag dito ni Sung Jinwoo kung ano na ba talaga ang nangyayari. Sumagot naman si Sung Jinwoo na, ang kailangan lang nilang gawin ay manatili doon at tignan lang ang mga estatwang mandirigma. Hanggang sa mawala na ang lahat ng mga bughaw na apoy na naandoon. Ang mga bughaw na apoy ay ang timer. Maaari lang silang makaalis doon, kapag nawala na ang lahat ng mga iyon. Tinawag naman ni Mr. Kim si Sung Jinwoo at sinabi dito na, maaaring tama siya. Pero hindi ba magsasara ang pintuang iyon, kapag naubos na ang lahat ng mga bughaw na apoy na naandoon? Kung nakakasigurado ba daw siya? Hindi naman nakapagsalita si Sung Jinwoo sa tanong na iyon ni Mr. Kim. Parang nahuhulaan naman ni Sung Jinwoo, ang gustong gawin ni Mr. Kim sa mga oras na iyon. Dagdag pa ni Mr. Kim na, sa totoo lang ay hindi siya makapaniwala na ang isang mahinang gaya ni Sung Jinwoo, ay magiging kapaki-pakinabang. Palagi niya itong minamaliit. Wala talaga siyang inaasahan na kahit na ano dito, simula nang sumali si Sung Jinwoo sa kanilang grupo. Marami ang namatay simula nang pumasok sila sa silid na iyon. Pero ang mga natitira ay buhay pa hanggang ngayon dahil kay Sung Jinwoo. Dahil nagawa nitong resolbahin ang mga palaisipang naandoon. At buhay pa si Mr. Kim hanggang ngayon dahil kay Sung Jinwoo, at ipinagpapasalamat niya iyon sa kanya. Nalungkot naman ang mukha ni Sung Jinwoo, nang marinig niya ang mga sinabing iyon ni Mr. Kim. Pero, binitawan ni Mr. Kim ang kanyang espada at bumagsak ito sa lapag. Napaiyak si Mr. Kim at sinabi niya na, mayroon siyang pamilya. Ayaw niyang mamatay na lang doon. Ayaw pa niyang mamatay. Humingi ng pasensya si Mr. Kim at sinabi pa niya na, ayaw na niyang manatili pa doon. Tinawag naman ito ni Sung Jinwoo at sinubukang pigilan. Humakbang na paalis si Mr. Kim at humingi pa ulit ito ng pasensya. Muli itong tinawag ni Sung Jinwoo, pero tuluyan nang naglaho ang isa pang pulang apoy. Umiyak naman si Sung Jinwoo at sobrang nadismaya sa ginawang iyon ni Mr. Kim. Naisip na lang niya na, nagpapasalamat ba talaga siya? Nagpapatawa ba siya? Si Mr. Kim, gusto lang niyang takbuhan sila at iwanan sila doon. Iyon ang magiging resulta ng kamatayan nilang mga natira. Pag-alis ni Mr. Kim ay tuluyan nang nakalapit ang mga estatwang mandirigma sa bilog na altar. Isang pihit na lang ay tuluyan nang magsasara ang pintuan ng silid na iyon. Nagsalita naman si Mr. Song na, malapit na magsara ang pintuan, huli na ang lahat ngayon. Pero ngayon alam na niya kung ano ang mga nangyayari. Pinapaalis na ni Mr. Song sila Sung Jinwoo at Miss Joo-hee doon. Nagulat naman si Sung Jinwoo sa sinabing iyon ni Mr. Song. Sinabi pa ni Mr. Song na, hindi pa magsasara ng tuluyan ang pintuang iyon, hanggat may natitirang isang tao sa altar kung hindi siya nagkakamali. Bata pa sila Sung Jinwoo at Miss Joo-hee, at maraming taon pa sila na pwede pang mabuhay. Hindi gaya niya na may katandaan na, at kaunting panahon na lang ang natitira sa buhay niya. Kaya nagdesisyon na lang si Mr. Song na magpaiwan na doon, para makaligtas sila Miss Joo-hee at Sung Jinwoo. Tinawag naman ni Mr. Song si Miss Joo-hee, at sinabi dito na alalayan si Sung Jinwoo, para makaalis na sila. Sumang-ayon naman dito si Miss Joo-hee. Ngunit nang kumilos na si Miss Joo-hee, ay biglang bumagsak ito paupo sa pagkakatayo nito kanina. Nagtataka siya sa kung anong nangyayari sa mga binti niya. Natatakot namang sinabi ni Miss Joo-hee na, hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Nakita naman ni Mr. Song ang nangyari kay Miss Joo-hee at sinabi nito na, siguradong naubusan na ito ng mana. Inubos nito ang lahat ng mana niya, sa paggagamot nito kay Sung Jinwoo kanina. Nag-isip namang mabuti si Sung Jinwoo, at sinabi nito kay Mr. Song, na tulungan nito si Miss Joo-hee at umalis na sila doon. Mabilis namang sinagot ito ni Mr. Song, na sinabi na niyang magpapaiwan siya doon. Sinabi pa ni Sung Jinwoo na, kung ganoon sino ang tutulong kay Miss Joo-hee na makaalis doon. Wala nang oras kaya kailangan na nilang umalis.
Hindi naman nakapagsalita si Mr. Song sa mga sinabing iyon ni Sung Jinwoo. Tumutol naman dito si Miss Ju-hee. Sinabi niyang mananatili na lang din siya doon kasama si Sung Jinwoo. Kinausap naman ni Sung Jinwoo si Miss Ju-hee at sinabi nito sa kanya na, hindi ba at nangako siya na ililibre niya ito ng hapunan. Umagos ang mga luha ni Miss Ju-hee sa kanyang mga mata. Iniabot naman ni Sung Jinwoo kay Miss Ju-hee ang kanyang nag-iisang nakuha na E-rank magical core, at sinabi pa niya dito na, kukunin niya iyon sa kanya pag nakabalik siya. Tinanggap iyon ni Miss Ju-hee at patuloy pa rin sa pag-iyak. Sinabi pa nito na, hindi iyon ang oras para magbiro. Naputol na ang sinasabing iyon ni Miss Ju-hee nang paluan ito ni Mr. Song ng kanyang kamay sa batok upang mawalan ito ng malay. Binuhat naman ni Mr. Song si Miss Ju-hee na nawalan ng malay sa ginawa nito sa kanya. Humingi naman ng pasensya si Mr. Song kay Sung Jinwoo sa ginawa niyang iyon, pero nauubusan na kasi sila ng oras. Nakiusap naman dito si Sung Jinwoo, na ingatan si Miss Ju-hee. Sumang-ayon naman dito si Mr. Song at umalis na patungo sa pintuan. Naiwan namang mag-isa na lang si Sung Jinwoo sa bilog na altar at umiyak na lang. Pinanood ni Sung Jinwoo ang paglabas nila Mr. Song at Miss Ju-hee sa pintuan ng silid na iyon. Nang makalabas na doon sila Mr. Song, ay nakahinga na ng maluwag si Sung Jinwoo at nagpasalamat sa Diyos. Para sa kanya ay kahit papaano ay siya na lang ang nag-iisang mamamatay doon. Sinabi pa niya na, kung alam lang niya na mangyayari ang ganito, ay kumuha muna sana siya ng kanyang insurance. Nakalapit na nga ang mga estatwang mandirigma sa bilog na altar kung saan, ay doon nakasandal si Sung Jinwoo. Nakita naman ni Sung Jinwoo ang espada ni Mr. Kim na binitawan noon kanina at nalaglag sa lapag. Dinampot niya ito at itinutok sa mga estatwang mandirigma na nakapalibot sa kanya. Inisip naman ni Sung Jinwoo na, nandoon na rin lang siya sa sitwasyong ganoon, ay magsasama siya kahit isa sa mga iyon sa kanyang kamatayan. Nakatayo na nga sa kanyang harapan ang dalawang estatwang mandirigma, at hinamon niya ang mga ito na lumapit. Sumugod naman ang isang mandirigma at sinibat siya nito sa kanyang kanang balikat. Sa lakas ng natamo ni Sung Jinwoo na pag-ataking iyon, ay napasuka siya ng dugo. Hindi pa iyon doon natapos. Inangat ng mandirigma ang sibat kasama si Sung Jinwoo paitaas. Nalaslas ang balikat ni Sung Jinwoo at bumagsak ito sa bilog na altar. Sa sakit noon ay ininda iyon ni Sung Jinwoo. Napaka-miserable ng kalagayang iyon ni Sung Jinwoo. Tumalsik at nagkalat ang dugo niya sa altar, habang nakahiga siya doon. Umagos ang mga luha niya habang sinasabi niya sa isip niya na, ayaw pa niyang mamatay. Naalala naman niya ang nangyaring pag-iwan ni Mr. Kim sa kanila kanina. Para kay Sung Jinwoo ay hindi talaga iyon mabuti. Hindi niya rin gusto ang pasasalamat noon ni Mr. Kim. Umalis yun at pinili pang sila ay pagtaksilan. Mayroon din naman siyang pamilya. Ayaw niya ring mamatay. Ang pagsasabi ng mabuti at siya na lang ang nag-iisang mamamatay doon, ay isang kasinungalingan sa kanyang sarili. Nang tatagain na siya ng isa pa sa mga estatwang mandirigma na naandoon, ay sinabi pa niyang ayaw pa niyang mamatay. Kung mayroon pa siyang natitirang isa pang pagkakataon. Natigilan na si Sung Jinwoo nang malapit na sa kanya ang espada ng mandirigmang iyon, ay may kumislap sa kanyang paligid at huminto ang mga paggalaw ng mga estatwang mandirigma. May nakita siya sa kanyang harapan, na parang isang window screen at may nakasulat na alarm. At may nakasulat pa dito na kumpleto mo na ang mga kinakailangang requirement sa iyong secret quest. Ang katapangan ng mahihina. Ipinagtataka iyon ni Sung Jinwoo. Saan iyon nanggaling? Secret quest. Kumpleto na ang mga requirements. Natigilan naman si Sung Jinwoo, nang maisip niyang parang pamilyar sa kanya ang mga nangyayaring iyon. May lumabas pa sa kanyang harapan na screen at nakasulat doon ay, ikaw ay nagkaroon ng karapatang maging isang player. Tatanggapin mo ba? Nag-isip pa si Sung Jinwoo, kung ano ba talaga ang nangyayari. May lumabas pa ulit sa screen na, wala ka nang natitira pang oras. Kung tatanggi ka, hihinto na sa pagtibok ang puso mo sa natitirang 2 segundo. Tatanggapin mo ba? Nag-isip ulit si Sung Jinwoo, na kung tatanggapin niya iyon, ay hindi na siya mamamatay. Naisip pa ni Sung Jinwoo na, tama.
Isa iyong pagkakataon. At sinabi niyang tatanggapin niya iyon. Lumabas naman ulit sa kanyang harapan ang window screen na may nakasulat na, "Alarm." Maligayang pagdating. Flare. Nabalot naman ng sobrang liwanag ang buong katawan ni Sung Jinwoo, habang nakapalibot sa kanya ang mga mandirigmang estatwa at ang higanteng estatwa.